Hello, hello, hello! Kumusta ang ating mga kababayan dyan? Ito pong muli si Mami JD, muling nagbabalik upang kayo ay hatidan ng isa na namang series. At ito nga po ay ang buhay ng ating isang kababayan na nagpapatago sa pangalang Juby. Siya po ay taga Palawan. At sa unang part ng kanyang liham ay sinabi niya na siya ay hilig niya ang mag-aral, subalit ang kanyang tatay ayaw naman sila na pag-aaralin. At siya daw po ay palaging inuutusan ng tatay niya. At the age of 9, siya po ang tagapaglaban ng kanilang mga maduduming damit, mga pinanganakan ng nanay niya at ang mga lampin daw na pinagdumihan ng kanyang mga kapatid, lalo pa yung mga bagong panganak. At sa second part po, we will find out kung natuloy ba siyang mag-stop sa pag-aaral sapagkat sinabi niya na nahihirapan siyang lubha na pagsabayin ang house chores, ang pag-aalaga sa mga kapatid at ang kanyang pag-aaral. Kaya't atin pong itutuloy ngayon na ang kanyang liham kasaysayan. Subalit, kung ikaw ay bago pa lang sa programa ni Mami JD, please don't forget to like, share, and subscribe para po sa mga video na kagaya nito. Now, we will read Juby's second part ng kanyang letter. Dear Mommy JD, palagi pong ganoon at hindi ko nga po magawang makapag-aral. Kaya po, naisipan kong ako ay tumigil na lang sa pag-aaral. Kasi palagi po akong pinapagalitan ng tatay pag nakikita akong nagbabasa ng aking aralin. Nagtitipid po siya sa gas, kasi gasera lang po ang gamit namin. At kapag tapos namin sa paghahapunan at makaligpit po ako ng plato, ay sasabihin kaagad ng tatay na magsiakyat na kami at kami ay kailangan ng matulog ng maaga. Bibi, makita kayo. Matulog na. Sige, meron diyang mumu. Meron diyang kapring malaki. Matulog na kayo. At kailangan patay ang ilaw, ha? Ang aga pa po. 7:00 lang po ng gabi. Hindi pa po pwedeng mag-aral muna ako? Naku, wag sinabi ko matulog na kayo. Pagkatigas ba ng ulo mo? Aba, ay kasi po meron po akong dapat na tapusin project. Kaya po gusto ko sana mag-aral. Hindi ba pwede doon na lang po ako sa baba mag-aral? Para po hindi ko kayo maistorbo sa pagtulog. Juby, pag sinabi ko matulog. Hindi mo ba alam? Mahal ang gas. Hindi mo ba alam? Hindi naman tayo magkakaroon ng ilaw kung walang gas. Wala na tayong pambili. Kaya kailangan magtipid. Oh, sige na po tayo. Kala ko po kasi pwedeng mag-aral kasi kailangan po namin isubmit ito bukas. Pero kung hindi pwede, matulog na po ako. Palagi pong ganoon na hindi ko magawang makapag-aral sa bahay. Palagi po akong pinapagalitan ng tatay pag nakikita akong nagbabasa ng aking aralin. Kaya ginawa ko po ay pinasoli ko na lang ang mga libro ko sa kaibigan ko noong high school. At pinasabi ko sa teachers ko na ako na lang ay hihinto sa aking pag-aaral. Juby! Tara na, pasok na tayo. Pati ka pa ng kabihis. Pilma, di naman ako makakapasok ngayon. Bakit? Papadala ko na lang sa'yo ang mga books ko. Pakisabi na lang sa teacher natin, hindi na ako papasok. Hala, bakit di ka papasok? Sayang naman.
wala na akong kasabay pagpasok. Ang layo pa namang maglakad. Pasok ka na! Ay, hindi na nga ako makakapasok eh. Nahirapan na ako. Titikil na lang ako, Vilma. Oh, Juby, ba't kinakatulala dyan? Ayaw mo ka bang magligpit doon? Ang dami ligpitin doon sa labas. Yung mga kapatid mo, nag-iiyakan doon. Mga nagugutom na yata. Opo, tay. Magpunta na po ako sa kusina. O, Juby, anak. Paalis mo na ako, ha? Pasensya ka na muna. Hindi mo na ikaw makapasok ngayon, ha? Baka sa isang araw, makausap ko yung tatay mo. Papayag yun na makapasok ka ulit. Pasensya ka na, anak, ha? Kailangan ko lang talagang tumulong sa tatay mo para magtrabaho. Kipita-kipit tayo ngayon, eh. Nay, nalulungkot po ako. Kasi po, gustong-gusto ko talagang makatapos ang pag-aaral, eh. Gusto ko po sana maging teacher. Anak, huwag kang mag-alala, bata ka pa naman. Makakapag-aral ka. Huwag kang mag-alala. At ako nga po ay napahinto sa aking pag-aaral ng may 1 buwan. Ang lungkot-lungkot ko po noon, Mami JD. Ang hirap po sa pakiramdam na nakikita kong dumadaan ng aking mga kaklase papunta sa school at pauwi ng kanilang bahay. Samantalang ako ay nag-aalaga ng aking mga kapatid, nag-iigib ng tubig, naglalaba, nagluluto. Ang hirap po pala, Mami JD. Pero wala po akong magagawa kung hindi sumunod sa aking nanay at tatay. Subalit, isang araw po ay nagpadala ng sulat ang aking teacher. Nay, nagpadala po ng sulat ang teacher ko. Sabi po sa sulat, bumalik daw po ako ng pag-aaral at gagawan daw po nila ng paraan na makatapos po ako ng 2nd year high school. Dahil ilang buwan na lang daw po at tapos na ang klase. Anak, hindi ko maipapangako. Alam mo naman ang tatay mo. Pero, sige, pakikiusapan ko ang tatay mo. Ha? O, sige po, Nay. Gustong-gusto ko lang po talaga makatapos ng pag-aaral. Nay, gusto ko po maging teacher. Naku, anak. Sige. Tingnan ko ang magagawa ko. Kakausapin ko ang tatay mo, ha? Tay, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Baka pwede nating ibalik sa pa-schoolahan ang ating si Juby. Sayang naman yung bata, matalino pa naman. Paano ang paghahanap buhay mo? Matumal din naman ngayon ang tinda. Saya, bakasyon na lang nila ako magtitinda. Papabalikin na natin si Juby at sumulat yung teacher. Sabi, bumalik daw sa school at kahit daw nakahinto na siya ng 1 buwan, pabigyan na lang daw si Juby ng exam para makatapos siya ng 2nd year. Bahala ka na nga. Lagi naman kayo ang susunod dito mag-iina. Wala naman akong sinabi sa inyo. Bahala na nga kayo. Ako nga po, Mami JD, ay nakabalik sa aking pag-aaral at tuwang-tuwa po ako noon. At sinabi din sa akin ng aking teacher na mabuti daw po at ako ay nakabalik sa aking pag-aaral. At ginawa ko po ang lahat para maipasa ko po ang 2nd year high school. At marami po sa akin ang mga nanliligaw noon. Natuwang-tuwa sila nung bumalik ako sa school. At talaga pong pinagsikapan ko makatapos ng 2nd year kasi pangarap ko talaga pong makapagtapos ng pag-aaral at maging teacher. Juby! Halika na! Uy! Recess na!
Ano ka ba? Papakagutom ka na naman dyan. Ako nang bahala. Bilhanin kita ng pagkain. Pasensya na, Vilma. Kailangan ko mag-aral. Alam mo naman, kung tumigil ako ng mahigit 1 buwan, kailangan ko makatapos. Kailangan ko makapag second year para kahit makahinto ako ngayong taon na to, pwede pa ako mag third year kahit makahinto ako ng 1 taon. Gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Ano ka ba? Bahala na yan bukas. Matagal pa naman yung final exam natin. Sana na, wala akong kasama mag-recess. Ano kasi, wala akong pera eh. Nahiya naman ako sa'yo. Palagi na lang ikaw ang sasagot ng aking pagkain sa recess natin. Okay lang yun. Ano ka ba? Natitinig ko na. Tumatago ka na dyan eh. Diba? Nakikita mo yun, Ang dami-dami nilang pagkain dala-dala. Gutom ka na. Tara na. Na nasa second year, buwan po ng Pebrero, Valentine's Day po noon, ay pinadalahan po ako ng love letter ng aking kaklase. At yun po, nag-umpisa na po siya na palagi napapadala sa akin ng sulat. At hindi ko po maramdaman na excited ako sa mga sulat kasi alam ko na bawal pa sa akin ang ma-in love or magka-crush. At ang aking kaibigan na si Vilma ay palagi akong tinutokso. Sumulat sa kanya si Roy. Pabasa nga. Hindi. Hindi ko ito babasahin. Dadalhin ko to sa nanay ko. Bakit sa nanay mo? Siya ba ang sinulatan? Hindi nga, pero yung mga nakaraan sa akin na love letter, ang nanay ko yung nagbukas. Ang nanay ko yung pinagbasa ko. Siyempre, ganun din ngayon. Nung first year na, di ba? Pinakita ko pa sa'yo. Sabi ng nanay ko, okay lang daw sulatan ako, pero wag ko lang daw sasagutin. Iba na ngayon. Ano ka ba? Second year na tayo. Sige na, basahin na natin. Excited na ako. Ano kaya ang sinabi ni Roy? Wag na nga. Hindi nga pwede. Basta, akin na yan. Ay, sandali. Ano ka ba, Vilma? Akin na, babasahin ko. Sige, excited ako. At madami nga pong sumusulat sa akin, Mami JD. Ang ginagawa ko ay inuuwi ko ito sa amin at ang nanay ko po ang pinababayaan ko magbasa ng mga liham sa akin ng aking mga kaklaseng lalaki at kahit ang mga nasa 3rd year and 4th year high school ay nagpapadala sa akin ng sulat. Tinatanong ko sa aking nanay kung ano ang aking sasabihin at ang sabi po ng nanay ko, huwag ko nang sagutin ang kanilang mga liham at sabihin ko na lang na bata pa ako at hindi pa handang makapagsulatan o makapagligawan. Hanggang sa nakita po ng aking tatay na may binabasa akong sulat at ako po ay pinagalitan ng husto ng tatay ko. Halos hindi ko makain ang kanyang mga pinagsasabi sa akin. Ano yun? May sulat ka, no? Sulat yan, ano? Hindi po, tay. Ano po? Akin na nga yan. Nakikipagsulatan ka na? Ha? Sinabi ko na huwag ka nang pumasok at ikaw'y makikipaglandian lamang. O mo nga, hindi nga ako nagkamali. Sinabi ko nang tumigil ka na lang sa pag-aaral. Hindi po naman, tay. Hindi naman po talaga ako nakikipagsulatan. Anong hindi? Ito nga, nakita ko tayong ebidensya. Ang iyong ina lamang napakatigas ang ulo. Tay naman, hindi nga po. Akin na po yung sulat. Ibibigay ko po kasi ang kay nanay. Magpapalusot ka pa? Itong bagay sa mga sulat na ito. Hindi naman po
talaga ako nakikipagsulatan, tay. Yun naman po talaga ibibigay ko kay nanay. Siya mo po ang pinababasa ko ng mga sulat ko. Tatay naman. Tumigil ka na. Tumigil ka na sa pag-aaral mo. Wala ka namang nalalaman kung hindi ang makipagligawan. Mag-aasawa ka din lang naman. Tay, hindi naman po. Inapapaibig ka na yata mag-asawa na. Aba, ayaw pa agad sabihin ko mag-aasawa na. At hindi yung gustong-gustong pumasok eh. Nakikipaglandian naman, nakikipagligawan lamang dyan. Mag-asawa ka na. Mabuti pa. Naku, kaya nga ayaw kong itang pag-aralin. Magsitigil na kayo sa pag-aaral ninyo at wala namang kayong gagawin kung hindi ang lumanding kagaya naman ang pinagmanahan ninyo. Ha? Naku, mag-aasawa at mag-aasawa ka din lang naman. Ay bakit ba mag-aaral ka pa? Tatay, ano na naman yan? Bakit yun na naman ang nadidinig ko sa iyo? Ano ba yung kaguluhan ninyo diyang mag-ama? Ba itong anak mo? Nakikipagsulatan, nakikipaglandian. Ikaw lang naman na matigas ang ulo na mapapag-aralin yan. Naku, ay kung ako lamang ay tumigil-tigil na yan at dito na naman sa bahay. Aba, ay walang ginawa kundi makapaglandian. Naku, ayun. Ipapuputol ko ang daliri ko kapag hindi ka nag-asawa bago mag-18. At ang sakit-sakit sa kalooban, Mami JD, ang sama-sama ng loob ko, sapagkat iniisip ko bakit ganun ang tatay ko sa akin. Bakit siya pa na tatay ko ang magsasabi sa akin ng mga bagay na hindi ko dapat marinig sa isang magulang. Napakahirap po pala, Mami JD, na gusto kong mapalapit sa tatay ko. Subalit pakiramdam ko, hindi ako mahal ng aking tatay. Hello guys! Atin po munang i-stop ang ating pagbabasa ng liham ni Juby. At atin po siyang bibigyan ng kaunting advice. Konting advice at konting kaalaman. Hindi lang para kay Juby, kung hindi para na din sa lahat ng ating mga taga-subaybay, maging ikaw man ay tatay, nanay, ikaw man ay lola, lolo, mami, daddy, ina, ama, ate, kuya, tito, tita. Ito po ay makakatulong sa bawat isa sa atin, especially sa mga magulang. Meron po kasing signs of bad parenting at baka ikaw ay isa sa mga gumagawa nito sa mga anak nyo, ay kailangan pong ma-evaluate natin ang ating mga sarili. At last, na pagbabasa natin ng sulat or sa first part ng sulat ni Juby ay ating tinalakay ang number 1 and number 2 na signs of bad parenting. So, number 1 is reprimanding the child excessively. At yun nga po, wag nating ipapahiya ang ating mga anak. Kumbaga, wag natin silang masyadong pagmamalupitan, papaluin, nang hindi pinapaliwanag sa kanila kung ano ba talaga ang dahilan bakit natin sila dinidisiplina or pinapalo. And disciplining the child in front of everyone. At huwag nating didisiplinahin, papagalitan, sisigawan at papaluin ang ating mga anak sa harap ng ibang tao. Mahihiya po ang mga yan at magkakaroon ng spirit of rebellion. And the number 3 is all advice, no encouragement. Kapag daw panay tayong payo ng payo, pangaral ng pangaral at wala namang pag-i-encourage sa ating mga anak, hindi rin din po yun makakatulong ng maayos. Kailangan kasabay ng ating pagpapayo at pag-advise, i-encourage natin ang ating mga anak. So, kung akala natin tama na yung mga pinagagagawa natin, meron pa pala tayong dapat na matutunan. You dispense advice about everything, from brushing teeth to picking the right clothes, rather than encouraging your child with support. Kailangan
matuto tayo mag-encourage sa ating anak at sabihin natin na kaya nyo yan. Nandito lang kami ng nanay at tatay nyo. Kung sa palagay niyo hindi nyo kaya, kaya nyo yan. Kailangan kayanin. Ganon. And the number 4 is withholding affection. You do not give your child hugs or say I love you to your children often. This will make your child feel emotionally disconnected from you. Ganon po pala, kapag hindi tayo nagbibigay assurance sa ating mga anak na mahal natin sila, kailangan nating iparamdam sa ating mga anak na mahal natin sila. And the number 5 is not setting rules. Children need structure and boundaries in order to grow up to be healthy individuals. If the child does not grow with discipline, then she will suffer in situations outside the home environment. Kailangan pala may set of rules tayo na ibibigay sa ating mga anak. Kapag hindi natin sila sinanay na merong silang rules na dapat sundin, ay magsasuffer sila or mahihirapan sila when they are not in our home na. Kung wala na sila sa poder ng natin, of course kasi darating ang panahon, ang araw, na sila ay bubukod sa atin at sila ang magsasuffer, sila ang mahihirapan. So, we need to set boundaries. Kapag sinabi nating no, no. Kapag sinabi nating yes, yes. Kapag sinabi nating wala tayong budget para dyan, panindigan natin. Huwag tayo magpasindak sa mga iyak-iyak at drama ng ating mga anak. At kagaya nga po ni Juby, I think na dito po sa mga bad habit or bad signs na ito, nakikita ko yung reprimanding the child excessively. Nandoon po yun sa tatay niya. Disciplining the child in front of everyone. Ginagawa rin daw yun ng tatay niya. Kahit may mga bisita sila. All advice, no encouragement. Walang pag-encourage. And wala siyang nasabi sa sulat na nagsabi sa kanya ang kanyang tatay, ang kanyang nanay ng I love you. At walang sinasabi sa atin si Juby na nagsabi ang kanyang magulang na we are here to support you, we are here to defend you, mahal ka namin. Walang sinasabi sa atin si Juby na ganun daw ang kanyang tatay at ang kanyang nanay. So, sana lang si Juby ay hindi maligaw ng landas dahil ang kwento niya sa atin ay tunay na pwede talaga siyang magrebelde kasi nga palagi siyang nakakatanggap ng masasamang salita sa kanyang tatay na instead daw na ang tatay nga naman ang magbibigay sa kanya ng self-confidence ay hindi nangyayari sapagkat nakakarinig siya ng mga salitang hindi halos niya matanggap kasi nga ay parang below the belt na kahit po magulang tayo, wala tayong karapatan na magbigay ng mga masasamang salita sa ating mga anak kasi dapat din nating irespeto sila. Mga anak natin sila pero need nila ng support natin at respeto natin para sila irespeto rin tayo. Ganun po dapat. Kaya sa inyo pong mga nakikinig dyan, please lang kung meron din po kayong mai-share, may advice kay Juby, please comment below. At ano po ba talaga ang dapat nating i-comment, i-advise sa isang anak nakaranas ng pagmamalupit galing sa kanyang tatay. Hanggang dito na lang po ang ating programa at kung ikaw ay bago pa lang dito sa Dear Mommy JD, please don't forget to like, share, and subscribe. Paki-smash lang po ang bell button for you to get notified sa mga susunod pang pagbabasa ng liham ni Mommy JD. Once again, ito po si Mommy JD, nag-iiwan ng isang matunog na mwah! Mwah!